Hi Miss Fujiko, ako nga pala si William, 32 years old na sa kasalukuyan. Gusto ko rin po sana magbahagi ng aking masasayang karanasan na hanggang ngayon ay inililihim pa rin namin ng aking tiyahing si Tita Maylin. Palibhasa, makakasira ng kanyang imahe kung malaman pa iyon ng karamihan. Nangako rin naman akong iingatan ko ang lihim na iyon hanggang kamatayan at walang makakaalam noon sa aming mga kamag-anak o kung sino man ang nakakakilala sa amin. Kaya ibig sabihin, pwede kong ibahagi ito sa inyo. Itago na lang natin ang tiyahin ko sa pangalang Maylin. Bunsong kapatid si Mama. Simulan natin ang kwento sa simula kung paano siya napunta sa amin. Noong dalaga pa si Mama ay pilit raw itong ipinakasal ni Lolo sa kumpare niyang may malawak na sakahan. Kaso nga lang ang problema dahil ang kumpare niyang iyon ay mahigit 50 years old na. Noong mga panahong iyon, lasinggero, malakas magtabako, hindi halos naliligo at hindi rin nagsisipilyo. Sa madaling sabi, dugyot raw talaga at walang hygiene sa katawan. Parang ang positive part lang noon dahil may hanap buhay na nyugan na halos hindi na rin naman masyadong naaasikaso dahil halos araw-araw din iyong lasing at ang kainuman palagi ay si Lolo ko. Siga si Lolo sa pamilya nila. Lalo na kapag lasing ay walang makakasagot sa kanya o maaaring kumontra sa kanyang mga desisyon. Madalas niya ring dalhin ang kanyang barel kapag nasa inuman. Kaya matindi ang takot nila Lola, Mama at mga kapatid niya kay Lolo. Dahil kapag nagwawala ay nagpapaputok ito ng barel. Hindi naman iyon nasisita ng mga pulis dahil malayo iyon sa sentro. Dahil sa nalalapit na ang araw ng kasal nila Mama at noong matandang si Mang Terbo ay nagmakaawa raw si Mama sa mga kapitbahay nila na tulungan siyang makaalis sa kanilang lugar dahil ayaw niya talagang maikasal sa matandang iyon. Lalo at nasa 15 years old pa lang daw noon si Mama. Mabuti na lang dahil naawa ang kanilang mga kapitbahay. Nag-ambagan ang mga iyon ng pera tapos itinago nila si Mama ng isang gabi. At noong sumapit ang madaling araw ay inihatid nila sa terminal ng bus para makaluwas ng Maynila. Magmula noon ay matagal nang walang pagpaparamdam si Mama ko sa kanila. Hanggang sa makilala niya sa Maynila si Papa, isang seaman. Katulong ni Mama noon sa isang karinderya kung saan malapit naman ang boarding house ni Papa. Ilang taon rin ang kanilang relasyon bago sila nakabuo. Sina ate at kuya, tapos ako ang bunso. Noong panahong binata na ako, may asawa na sina ate at kuya ko. Hindi na rin sila sa amin nakatira. Kaya naman naisipan ni Mama na kunin si Tita Maylin sa kanilang probinsya. Nabalitaan niya kasi na may balak na naman si Lolo na ipakasal si Tita Maylin sa isang matandang dayo sa amin na madalas niya ring makainuman. At nagbabalak si Tita Maylin na tumakas. Kaya imbis maglayas ay sinundo na iyon ni Mama at sinabing sa amin na siya titira at si Mama na ang magpapaaral sa kanya. Noong panahong iyon ay 19 years old na si Tita Maylin. Samantalang ako naman ay 17 years old at mag-e-enroll pa lang ng first year college. Kaya noong nasa amin na si Tita Maylin ay sabay na kami nag-enroll sa college bilang mga freshmen. Isang araw noon, sabi ni Tita Maylin, "William, ilabas mo na lahat ng mga labahan mo at maglalaba ako. Tulungan mo ako ha, ikaw tiga-banlaw pero ako ang magsasabon." Sige po tita, sagot ko pa. Matapos kong mailabas ang mga labahan ko ay binanlawan ko lang muna iyon. Tapos si Tita Maylin na ang naglaban noon dahil magsasabon pa lang naman siya.
Siya nga pala, probinsya rin itong lugar namin kaya sa poso kami nag-iigib ng tubig. Sinimulan ko munang mag-stock ng tubig sa 3 mga planggana para may magamit siya sa kanyang pagsasabon. Sabi niya naman noong makapag-stock ako ng tubig, "William, tara mag-almusal na muna tayo para hindi tayo gutumin sa paglalaba." Sabi ko naman, si Mama po tita nasan? Umalis ng maaga. Lumuwas ng Maynila mamimili ng mga produktong ibebenta niya. Okay po. Sige po, pupunuin ko na lang itong huling planggana tapos pupunta na po ako dyan. Sagot ko naman. Matapos ko nga iyong mapuno lumapit ako sa hapagkainan at iniready na ang pang-almusal namin. Sinangag na kanin, tuyo at tig-isang itlog na prito. Habang kumakain panay ang pasimpleng sulyap ko kay Tita Maylin. Naka-t-shirt naman siya pero manipis at naninag ko ang magagandang tanawin sa loob. Bago ko pala ipagpatuloy ang kwento i-describe ko muna sa inyo ang itsura ni Tita Maylin. Hindi siya katangkaran, sakto lang sa tangkad na 5'4", slim ang pangangatawan at may mahabang buhok. Maputi rin siya at makinis, matangos ang ilong at maamo ang mukha. Pero ang pinaka-main attraction ko sa kanya ay ang mahalagang bagay sa harapan dahil gifted siya roon. Mahinin din itong si Tita Maylin at malumanay magsalita. At ang pinakagusto ko sa itsura niya dahil baby face siya, kahit pa matanda siya sa akin ng mahigit 2 taon, pero kung titingnan parang nasa 15 to 16 years old lang siya. Kaya kapag magkasama kaming naglalakad sa daan walang magsasabing magtiyahin kami. Mas madalas pang maisip ng mga tao na girlfriend ko siya. Nagsimula na nga kaming kumain at sa hindi katagalan nahuli niya akong nakatitig sa magagandang tanawin. Hindi naman siya nagalit. Sabi niya lang, "Uy, William, bilisan mo nang kumain dahil uutusan kitang bumili ng ulam nating pangtanghalian. Mamaya mo pa naman ako tutulungan sa pagbabanlaw. Kaya after natin mag-almusal magugas ka na muna ng mga pinggan, tapos magpunta ka sa talipapa dun sa unahan. Umili ka ng bangus at mga gulay para sa sinigang. Para sinigang na bangus ang iulam natin sa tanghalian. Ikaw na rin ang mag-prepare ng mga yun pero ako na magluluto kapag nagsimula ka na magbanlaw ng mga damit mamaya." Wika niya. Kaya tumango-tango lang ako. Paborito ko rin kasi ang sinigang na bangus, lalo na iyong mga matabang tiyan. Matapos makakain agad na akong iniwan ni tita sa lamesa at nagtungo na sa labahan sa likuran ng bahay. Dinala niya na roon ang kanyang kape na nasa tumbler. Masyado pa raw kasing mainit para madaliin ang inom. Kaya uunti-untiin niya na lang habang naglalaba siya. Matapos kong makakain ginawa ko na rin agad ang mga habilin niya. Sumapit ang kinatanghalian. Ako na ang nagbabanlaw ng mga damit habang si tita naman naroon sa kusina nagluluto. At noong makatapos siyang magluto muli siyang bumalik sa likuran at 2 na kaming nagtulong sa pagbabanlaw. Dahil sa panay ang tinamsik ng tubig sa pagbabanlaw namin, kaya parehong nababasa ang aming mga damit. Mas lalo pang nagiging transparent ang t-shirt ni tita. Humahakab na sa katawan niya ang damit at mas lalong nagiging malinaw ang mga nakatago sa loob. Kaya naman, hindi ko talaga maiwasan ang mapalunok ng laway hanggang sa sabihin niyang, "William, seryosohin mo na ang pagbabanlaw para matapos na natin ito. Agad akong nagugutom Tsaka mo natitigan ng mga bagay na gusto mong makita. Magsasawa ka rin sa kakatitig niyan balang araw."
Wika niya na medyo nagpagulo sa aking isipan. Paanong magsasawa? Ibig sabihin na papayagan niya ako makita iyon sa ibang pagkakataon. Kaya naman nakaramdam ako ng excitement at pag-iinit na naging dahilan para mas maging masigasig pa ako sa ginagawa kong pagbabanlaw ng mga damit. Noong matapos kami magbanlaw ay sinabi niyang maligo na raw ako para hindi ako sipunin at siya na ang bahalang magsampay ng mga iyon. Matapos kong maligo at halos patapos na rin siya sa kanyang pagsasampay. Masaya kaming kumain ng tanghalian. Idagdag pa na pareho kaming gutom na gutom dahil na rin sa pasado na iyon alauna. Matapos makakain ay nahiga ako sa may sala. Si tita ang nagugas ng mga pinggan. Hindi ko alam na nakatulog pala ako ng malalim. Nagising na lang ako noong marinig ko ang malalakas na patak ng ulan sa bubungan namin. Kaya naman, noong makita kong may malalaking patak na ng ulan, paisa-isa ay dali na ako lumabas at nagligpit ng mga sinampay. Sayang rin kasi kung mababasa pa ng ulan halos tuyo na ang karamihan noon. Pinagkukuha ko na ang lahat ng mga sinampay at saktong noong makuha ko ang lahat ay bumagsak na lahat ang malakas na ulan. Nagtaka naman ako dahil hindi ko man lang nakita si Tita Maylin. Madalas hindi iyon natutulog kapag may sinampay sa labas dahil binabantayan niya iyon. Baka inisip niyang ako na ang magbabantay dahil naroon lang naman ako sa sala. Pumasok ako sa kwarto ko para magligpit ng damit. Medyo malakas na rin kasi ang ulan kaya nabasa ako sa makailang beses kong pagpapabalik-balik sa sampayan. Noong makapagbihis ay naisip kong puntahan si Tita Maylin sa kwarto niya upang alamin kung anong ginagawa niya. Dahan-dahan kong pinihit ang seradura ng pintuan. Nakita kong tulog na tulog siya. Nakasando lang ng manipis na kulay puti. Kaya naman, napapalunok ako ulit ng laway at gusto kong sunggaban ang mga nakikita ko. Pero natatakot ako na magalit siya sa akin at isumbong pa ako kay mama. Kaya lumabas na lang din ako agad ng kwarto dahil hindi ko na mapigilan ang init na aking nararamdaman. Muli akong bumalik sa kwarto ko. Kailangan kong ilabas ang unos na namumuo sa loob ko dahil kung hindi ay magiging balisa ako at hindi mapapalagay. Siyempre, dahil si Tita Maylin ang dahilan ng pag-init ko kaya siya rin ang ginawa kong inspirasyon habang ginagawa ko ang bagay na iyon sa aking sarili. Noong makaraos ako ay muli kong ipinagpatuloy ang aking pagtulog. Pero doon na sa kwarto ko. Nagising na lang ako noong may yumuyog sa akin. William, ang taas ng lagnat mo. Sorry hindi kita natulungan sa pagliligpit ng mga sinampay. Nakatulog ako ng malalim Diyan ka na lang at ikukuha muna kita ng gamot. Magsasaing pa lang din ako para sa hapunan natin. Mukhang hindi uuwi si mama mo 8:00 na wala pa siya. Wika ni tita tapos muling lumabas ng aking silid. Noong bumalik ay pinilit niya akong painumin ng paracetamol. Giniginaw talaga ako pero ramdam ko naman sa noo at balat ko na sobra akong mainit. Nakita ko yung suot ni tita na sando noong pumasok ako sa kwarto niya at iyon pa rin ang suot niya. Siguro dahil kami lang namang dalawa ang naroon kaya wala siyang pakialam kung ganun lang ang suot niya. Sa totoo lang, nakikita ko ang dulo ng kabundukan kapag nagsaside view siya at medyo nakayuko dahil maluwag-luwag talaga ang sandong iyon.
Mainit rin kasi sa bahay namin kaya kailangan preskong damit at maluwag ang suot palagi para hindi rin pagpawisan. Muli niya akong iniwan dahil magsasaing pa raw siya at maghahanda ng pagkain ko. Kaya naman muli akong bumalik sa pagtulog. Nagising akong muli dahil ginigising niya na ako at pilit na pinapaupo at pinapasandal sa headboard ng higaan. Kailangan ko raw kumain ng marami para makalaban ang katawan ko sa lagnat. Sinunod ko naman siya kahit pa wala akong ganang kumain. Matapos noon ay sabi niya na mag-relax lang daw ako. Babalikan niya raw ako para punasan ng basang towel sa buong katawan para mapababa ang lagnat ko. Bigla ko tuloy naisip kung anong ibig sabihin niya na pupunasan ako ng basang towel sa buong katawan. As in, buong katawan ba talaga? Kahit nilalagnat ako ay hindi ko maiwasang isipin ang mga bagay na yon. Muli kong ipinikit ang aking mga mata hanggang sa maramdaman ko na lang na pinupunasan ako ni Tita Maylin ng towel na binasa niya sa malamig na tubig na may alcohol. Lalo akong ginanaw roon pero masarap sa pakiramdam. Nakakagaan kapag napupunasan ako ng towel. Nagulat ako dahil pati katawan ko nga ay pinunasan niya. Pati nahita, singit, kilikili, as in lahat. Nakapikit lang ako noon at nag-aagaw ang antok at kamalaya nang marinig kong noong mahina niyang sinabing, "Ang laki pala nito, Will. Sayang naman ito kung hindi mo pinapakinabangan." Hindi ko alam kung alam niya pang gising pa ako noon. Hindi na kasi ako gumagalaw at nakapikit na lang. Hinayaan ko na lang na hilahin niya ang mga braso ko at pinunasan ng basang towel. Noong matapos ay muli siya lumabas at pagkabalik ay kinumutan ako ng manipis na kumot. Yun lang daw muna ang gamitin ko para hindi ako makulob at hindi lalong tumaas ang lagnat. Nakatulog na ako noon. Noong malimpungatan ako ay nakita kong naroon lang si Tita Maylin natutulog sa upuan katabi ng higaan ko. Humihilik siya. Marahil ay napuyat sa pag-aasikaso sa akin. Kaya nakikita ko ang gilid na bahagi ng magandang tanawin. Parang gusto kong abutin ng palihim pero hindi ko naman maiangat ang mga braso ko sa sobrang panghihina. Kaya itinulog ko na lang. Kinabukasan noong magising ako ay si Mama na ang naroon sa tabi ko. "Anak, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nilalagnat?" Wala po ito, Ma. Naambunan lang po ako nung kunin ko yung mga sinampay. Sayang naman po kasi kung hahayaan kong mabasa kalahating araw namin yun pinaghirapan laban ni Tita Maylin. Tama ka naman, anak. Pero sana nagpayong ka noong kinuha mong mga sinampay at nagdala ka ng laundry basket para isang kuha na lang at hindi ka na naulanan pa. Oo nga po, May. Tama po kayo. Kaso hindi ko na po naisip. Kagigising ko lang rin po kasi noon at naalimpungatan lang noong magising ako sa malalaking patak po ng ulan sa bubong. Ala, sige. Magpahinga ka na lang muna dyan. Nagpabili na ako ng cupcake at juice kay tita mo. Iyon na lang muna ang ipang merienda mo, ha. Alam kong wala kang panlasa dahil sa lagnat. Pero kapag oras ng kainan, ay piliting mong makakain ng kanin. Dahil iinom ka ng gamot. Maiwan muna kita rito, ha. Magdi-deliver ako ng mga pampa-order ko. At mamayang hapon pa ang uwi ko. Pagaling ka, ha. Si Tita Maylin mo na ang bahala sa'yo rito. Alam niya naman ang gagawin niya. Sanay yun mag-alaga ng may sakit. Kaya tiwala akong iwanan ka sa kanya. Okay po, Ma. Sagot ko naman. Kinahaponan nga noon ay muli akong pinunasan ni Tita Maylin ng basang towel sa buong katawan.
Doon rin siya natutulog sa upuan sa tabi ko. Hindi kasi pwedeng abalahin si mama o mapuyat dahil busy rin siya sa hanap buhay. Kahit kasi seaman si papa, ay sobra-sobra rin ang pagsisikap ni mama na magnegosyo. Gusto niya kasi ng kapag sapat na ang ipon ay magpapagawa sila ni papa ng isang may kalakihang bahay sa nabili nilang lupa sa gilid ng kalsada. Tapos sa baba ay magiging tindahan na sari-sari at bigasan. Tapos sa second floor ay ang magiging bahay namin. Hindi raw matutupad ang pangarap nilang iyon kung si papa lang ang mag-isang maghahanap buhay. Kaya kailangan niyang tulungan. Ayaw niya ring hanggang sa pagtanda ni papa ay nag-a-abroad pa rin. Noong mga nakaraang taon kasi ay wala talaga silang naipon dahil magkasunod lang ng edad sina kuya at ate ko. Kaya noong mag-aral ng high school at kolehiyo ay halos sabay lang din. Idagdag pa na private sila nag-aral kaya magastos. Wala raw talagang maipon sila mama noon. Kaya ngayon na ako na lang mag-isa ang pag-aaralin nila, ay kailangan magtulungan na sila ni papa sa paghahanap buhay para matupad na ang pangarap na buhay at negosyo. Wala namang aalahanin sa bahay dahil naroon na nga si Tita Maylin na maaasahan talaga sa pagpapatakbo ng bahay namin. Alam ang lahat ng gawaing bahay, pati na pagluluto at pagbabudget. Kaya malaki ang tiwala ni mama sa kanya. Kahit kasi 19 lang si Tita Maylin at parang 15 years old lang ang itsura, matured naman itong mag-isip. Dahil lumaki sa hirap ng buhay at istriktong pagpapalaki ni na lolo at lola. Makalipas ang 3 araw ay magaling na ang lagnat ko. Pero hindi pa rin ako pinagtatrabaho ni Tita Maylin ng mga gawaing bahay. Bawal rin akong lumabas dahil madalas umambon, baka mabalikan raw ako ng lagnat. Mas magiging malala raw iyon. Noong magaling na ako ay balik na sa dati ang lahat. Isang gabi noon, wala si mama. Madalas kasing nagpupunta si mama sa iba't ibang lugar para sa kanyang mga pa-order. Minsan naman ay nasa Maynila at umaabot ng 2 araw na wala. Kaya kami ni Tita Maylin lang talaga ang naiiwan sa bahay. Matapos namin maghapunan ay napansin kong panay ang stretch ni Tita Maylin sa kanyang katawan at dumadaing na masakit ang balakang. Alam kong naglinis siya noong bakuran noong umaga. Tapos naglinis naman ng CR noong hapon. Maaring sobrang pagod lang siya kaya sabi ko, Tita, ako na pong bahala rito sa kusina. Pahinga ka na roon sa sala natin. Salamat William ha. Nabigla yata ako sa mga ginawa ko kaninang umaga sa labas ng bakuran. Napakarami kasi ng damo roon. Kaya kailangan kong linisin ng mabuti. Baka bahayan ng mga ahas Delikado pa yun. Wika niya at naglakad na papunta ng sala, tsaka nag-on ng TV at nanood. Ako naman ay tahimik lang sa kusina na nagligpit at nagugas ng mga pinagkainan. Noong matapos na akong magugas ay sabi niya, Will, pasuyo na lang sa pintuan ha, ilak mong mabuti, pati mga bintana. Uso pa naman ngayon ang akyat bahay kapag ganitong maulan ang panahon dahil hindi madaling mapansin gawa ng ulan. Opo tita. Sagot ko naman. Nakita kong tumayo na si tita at pinatay ang TV tsaka pumasok na sa kanyang kwarto. Ako naman ay nag-decide na rin na pumasok sa kwarto ko na katabi lang din ang kwarto ni tita. Hindi naman ako mahilig manood ng TV dahil paglalaro sa cellphone ang libangan ko. Meron din akong tablet na pasalubong sa akin ni Papa noong huling uwi niya galing sa pagsakay ng barko. Habang nasa kasagsagan ako ng aking paglalaro sa tablet ay bumukas ang pintuan. Si tita iyon. William, pwede bang makisuyo?
Hilutin mo naman ako sa katawan. Masakit talaga kasi yung buong katawan ko eh. Medyo nangangalay. Sige po tita. Susunod po ako sa kwarto mo. Sagot ko naman at minadali na ang pagtapos sa nilalaro ko. Matapos noon ay agad na nga akong sumunod sa kwarto niya. Nagulat ako pagkapasok dahil nakadapa na siya at nakatapis na lang ng puting tuwalya. Sabi ko pa, Tita, bakit wala ka na pong sagabal? Paano mo naman mahihilot ng maayos kung balot na balot ako? Ito ang oil lavender scent oil yan. Binili ko para panghilot talaga. Ayoko naman kasi nung efficacent oil na panghilot. Nag-aamoy matanda ako eh. Sige na, simulan mo na sa mga binti ang paghihilot hanggang sa likuran, sa batok tsaka sa ulo. Kahit kinakabahan ay na-excite naman ako sa aking gagawin. Makikita kong ganun lang ang takip ni tita. Sinimulan ko nga ang paghihilot at pinagbuti ko yun. Naririnig ko sa mga bulong niya na nagugustuhan niya ang hilot na ginagawa ko. Sakto raw ang bigat ng kamay ko sa paghihilot. Hindi masakit pero ramdam ang saktong pressure. Makalipas ang halos 1 oras ay nasa ulo na ako naghihilot. Tapos tumihaya siya. Sabi niya sa akin, William, alam ko naman na kanina ka pa nanggigigil sa kakatitig sa akin. May karanasan ka na ba sa bagay na yun? Wala pa po tita. Pareho pala tayo. Gusto mo gawin natin? Pero dahan-dahan lang at wag na wag mong ikukwento kahit kanino. Opo tita. Pero paano po kung makabuo tayo? Huwag kang mag-alala. Alam ko ang tamang timing kung kailan delikado at kung kailan hindi. Safe period ako ngayon dahil mga 2 o 3 araw na lang ay magkakaroon na rin naman ako. Kaya ayos lang kahit sa loob ng teritoryo mo na bitawan. Tila nabingi ako sa aking mga narinig at hindi ako makapaniwala. Tumayo si tita at agad sinimulan ang bagay na aming napag-usapan. Kahit unang beses ko lang din iyon ay nalaman kong hindi naman pala mahirap sumabay basta dahan-dahanin lang ang lahat at huwag kakabahan. Hindi rin naman madalian dahil kami lang ni Tita Maylin ang nasa bahay. Kahit matagal bago namin naisagawa ng tama at ma-enjoy ang aming ginagawa ay naging matagumpay naman namin iyon natapos. Sa buong magdamag ay 3 beses pa kami bago kami tuluyang natulog. Kinaumagahan, pagkabangon ko ay naroon na si mama sa hapagkainan, nagkakape. Sabi ni mama, "Oh anak, si Tita Maylin mo bakit tulog pa? May sakit ba siya?" Ewan ko lang po ma. Pero kagabi may dinadaing yun na masakit daw pong katawan at balakang. Maghapon po kasi siyang nagtabas ng mga damo sa likuran eh. Tapos naglinis rin po siya ng banyo. Noong bandang hapon, mukhang pinaputi niya po talaga ng todo yung tiles eh. Kaya po siguro pagod na pagod siya. Ganun ba? May nauwi akong hipon. Lutuin mo ng ginataan. Marunong ka naman noon, di ba? Bumili ka na lang mamaya sa talipapa ng gata na nyog, luya, sibuyas, bawang at sili na green. Yun lang naman ang kakailanganin mo para sa ginataang hipon. Matutulog lang muna ako hanggang tanghali ha. Gisingin mo na lang ako ng mga 12:00 para kumain na tayo. Dahil may delivery pa ako mamayang mga 2:00. Ikaw na munang bahala dito sa kusina. Kapag naman nagising si Tita Maylin mo, ay magpatulong ka na lang din sa kanya. Wika ni mama at noong makatapos ng kumain ay pumasok na siya sa kanyang kwarto at natulog. Habang nag-aalmusal naman ako ay lumabas na ng kwarto niya si Tita Maylin. Hinang-hina ang itsura niya. Sabi niya pa, "Will,
Masyado yata akong nabigla. Ang sakit pa rin hanggang ngayon eh. Hindi ako makalakad ng maayos. Sabi ko naman, huwag kang maingay tita. Nandiyan na si mama. Kararating lang yata ngayong umaga. Oops, sorry. Akala ko wala pa siya. Ano ang habilin niya? Magluto raw tayo ng ginataang hipon. Naroon po sa rep. Pagkatapos kong mag-almusal mamimili lang ako ng mga rekado sa talipapa. Halika na po rito tita. Umupo ka na at ipagtitimpla na kita ng gatas. Nasa lamesa naman ang tinapay, pritong hotdog at itlog. Matimis naman ang ngiti niya sa akin na tila natutuwa na pinagsisilbihan ko siya. Will, yung usapan natin secret lang natin yun. Huwag mong ipagsasabi kahit kanino. Oo naman po tita. Will, kapag hindi pa ako nagkaroon ng dalaw sa araw nito, ulitin natin mamayang gabi sigurado ka tita? Oo naman. Bakit ayaw mo na ba? Hindi naman po sa ganun. Pero baka mahuli po tayo ni mama eh. Bakit? Pumapasok pa si mama mo sa kwarto ko? Di ba hindi naman? Basta't hindi ko na lang ilalak ang pintuan. Tapos puntahan mo na lang ako ng mga 11:00 ng gabi para siguradong tulog na si mama mo. Hihintayin kita Okay po tita. Masayang sagot ko pa. Matapos makapag-almusal ay iniwan ko na muna si Tita Maylin sa hapagkainan at lumabas ako para bumili ng mga rekado. At pagka-uwi ay agad ko nang sinimulan ang pagluluto noon. Hindi ko na muna pinatulong si tita dahil nakikita kong nasasaktan pa rin siya sa nangyari noong nakaraang gabi. Bawat galaw niya kasi ay napapangiwi ang mukha niya. Matapos kong magluto ay inalalayan ko na lang si tita papunta sa sala at doon na kami nanood ng TV. At noong sumapit ang tanghalian ay ginising ko na si mama at magkakasabay na kaming kumain. Tuwang-tuwa naman si mama dahil marunong na raw talaga akong magluto nang ako lang. Sabi ko naman na kahit ako lang ang nagluluto noon, nagpa-instruction naman ako kay Tita Maylin para siguradong hindi ako magkakamali at pinapatikim ko rin naman iyon kay tita para siguradong tama ang lasa. Kinahaponan ay muling nagpaalam si mama at sinabing hindi siya sigurado kung makakauwi siya kinagabihan. Basta palagi raw namin isasara ng mabuti ang mga pintuan at bintana. May susi naman siya kaya makakapasok pa rin siya anytime. Pareho naman kaming natuwa ni Tita Maylin dahil malaya kaming gawin ang aming plano ng walang pagdadahan-dahan dahil wala namang ibang tao sa bahay. Masaya rin ako dahil pwede akong matulog sa kwarto ni tita. Kinagabihan nga, bandang 8:00 ay nagsimula na nga kami sa nais naming gawin. Tila hindi napapagod at hindi nagsasawa. Magmula nga noon ay halos gabi-gabi na namin ginagawa iyon. Nawala na rin naman ang pangamba namin na makabuo dahil bumili na si tita ng gamot pang protection na iniinom sa araw-araw. Kaya andi na ang aming kasiyahan. Nakapagtapos na lang kami pareho ng kolehiyo ay patuloy pa rin namin iyon ginagawa. Hindi ako naghanap ng girlfriend, ganon din si tita, dahil ayaw naming may umagaw ng oras namin sa isa't isa. Noong makagraduate ay sinabi ko kay Tita Maylin na kailangan niya na maghanap ng lalaking kanyang magiging steady na kasintahan at magiging future husband. Hindi pwedeng kami pa rin dahil magtiyahin nga kami at siguradong magagalit sa amin si mama kapag nalaman niya na may ganun kaming kakaibang ugnayan.
Sumang-ayon naman siya, kaya noong nagsimula na siyang magtrabaho bilang teacher ng elementary ay nagsimula na siyang tumanggap ng mga manliligaw. Ako naman ay may niligawan rin na magandang dalaga at naging kasintahan ko rin. Ang babaeng iyon nga ang aking nakatuluyan. Pero kapag may pagkakataon ay nakikita kami ni Tita Maylin ay muli naming ginagawa ang bagay na dating namagitan sa aming dalawa. Ramdam pa rin naman namin ang kasiyahan na nararamdaman namin noong panahong college pa lang kami kung saan halos araw-araw namin na gawin ang bagay na iyon. Kahit pala may girlfriend o asawa na ay masaya pa ring balikan paminsan-minsan ang nakasanayan noong nakaraan. Pero syempre, iba yung pag-iingat para walang makakahuli at walang masisirang relasyon. Wakas.